Welcome sa ating reaction and commentary channel. Pakinggan po natin ngayon ang sinabi ni retired US Air Force Colonel at founder and executive director ng Sealight na si Ray M. Powell. Patungkol po sa ginagawa po sa atin ng China at sinasabi po ng China sa pagbibintang po nila na tayo po ay nagpo-provoke sa kanila dahil po sa pagdodocument ng agresyon nila dyan sa West Philippine Sea. Para po sa konteksto nating reaction video, pakinggan at panoorin po natin ang video. Pero bago po ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe dito po sa ating channel, mag-subscribe ka na para updated ka kapag naglalabas tayo ng ganito mga reaction video. At mag-like ka sa ating video kung magugustuhan mo ang ating reaction video. Simulan na po natin to. Let's do this. China has already signed UNCLOS, and it has signed the 2002 Declaration on the Conduct of Parties in the South China Seas. Let me remind you that the Declaration of Conduct, the DOC, is only 5 articles long. 3 through 5 essentially say we will respect the freedom of navigation and UNCLOS. Ayan po legit na member ng UNCLOS itong China. At sila po noong 2002 ay pumirma rin po sila ron sa DOC o Declaration on Conduct. 'Di ba na sinasabi nila na irerespeto nila ang freedom of navigation at ang UNCLOS. Pero sa nangyayari po ngayon ay both po 'yon parehas po 'yon ay nilalabag po ng China. 'Di ba? Yung freedom of navigation at yung UNCLOS dahil hindi rin po talaga nila nirerespeto ang parehas po na 'yon. Ang freedom of navigation at ang UNCLOS, lalo na po sa atin. Dahil sila po ay pumapasok sa ating 100 to 50 nautical miles sa ating EEZ. 'Di ba? Hinaharas po tayo sa sarili nating EEZ. Ibig sabihin lang po noon ay talaga pong nilalabag po nila ang UNCLOS na sila po ay member din. Again, China signed that, and yet routinely intercepts Philippine vessels 50 to 100 nautical miles from any feature and impedes their progress, impedes their freedom of navigation. 'Di ba? Si Ray Powell na po, Director Ray Powell na po ang nagsasabi na nilabag po ng China ang UNCLOS at yung DOC. Dahil nga po, pumapasok sila sa atin sa 100 to 50 nautical miles sa atin at sila po ay nanghaharas sa ating sariling EEZ na legit na atin po yan. Di ba po, ibig sabihin na po dito na ito pong si China ay wala pong nire-respetong batas na international law na which is member din po sila. Malaking paglabag po talaga ang ginagawa ng China. Any feature and impedes their progress, impedes their freedom of navigation. Yun po yun di ba? It impedes their progress, it impedes their freedom of navigation, di ba? Yung ating progreso sa ating sariling EEZ ay talaga pong napipigilan o talaga pong naaantala. Di ba? Yung sinabi ko na po to sa ating nakaraang reaction video na kung wala po ang China dyan, malamang po yung lahat po ng ating EEZ ay na-check na po yan ng ating gobyerno. Baka po may ma-discover pa po tayo dyan na mga natural gas, di ba? Langis at deuterium. At talaga pong makikita po natin dyan at talaga pong malaking bagay yan sa ating gobyerno at syempre sa ating mga mamamayan dyan sa Pilipinas na talaga pong pwedeng tumaas ang ekonomiya natin, lumakas po ang bansa natin, pwede rin tayo na po magsusupply ng natural gas, langis at deuterium sa mga ibang bansa, lalo na po sa Indo-Pacific, Southeast Asia. 'Di ba? Ganun po 'yon. Kaya yung ginagawa po ng China sa atin ay maling-mali. Dahil po sa ginagawa nila, naantala ang progreso ng ating bansa. Na ma-discover natin ang mga dapat nating na-discover na noon pa dyan sa ating EEZ. Any feature and impedes their progress, impedes their freedom of navigation. Article 4 prohibits the threat and use of force. Diba yun? Lahat na lang po, no? Lahat na lang ng artikulo dyan sa UNCLOS at dyan sa DOC ay nilabag po ng China. Lahat na lang po talaga. Yun nga yung by use of force, diba? Ginagamitan tayo ng puwersa ng China. Kung tutuusin, wala nga po silang karapatan na saktan tayo eh. Dahil tayo po ang lehitimong nagmamay-ari ng ating EEZ. Lalo po dyan sa West Philippine Sea. Kasi po yan po yung sikat eh. Kasi dyan po tayo hinaharap sa West Philippine Sea. Pero yung EEZ po natin ang buong kalibot po ng ating bansa. Yun po ang ating EEZ. Basta 200 nautical miles, yun po ang ating EEZ. No? Kaya maling-mali po ang ginagawa ng China rito. Nilalabag po nila ang UNCLOS dito po sa pangaharas sa atin. Impedes their freedom of navigation. Article 4 prohibits the threat and use of force. Can anybody say
that China has obeyed or complied with that provision, when we see the constant water cannoning, the Yes. constant ramming, we saw a 7,500-ton guided missile destroyer nearly collide with a 350-ton Philippine Coast Guard vessel. Di ba, real talk po yan eh. Lahat na lang po nilabag nila. Tapos yun nga, diba, nakikita po nila eh. Lalo po ng international media at itong yung mga talagang respetadong tao na to. Di ba? Tulad po nito ni Ray Powell. Nakikita nila at alam nila kung anong ginagawa sa atin ng China. Di ba? Binabangga-bangga tayo, pinapasok tayo sa sarili nating EEC. Which is mali po yung trespassing yun. Nilabag po nila lahat ng artikulo dyan sa UNCLOS. Maling-mali ang ginagawa sa atin ng China. Near Scarborough Shoal just 2.5 months ago. And the fifth article basically says that all parties should exercise self-restraint. The essential problem is that China has not exercised self-restraint. Tama. Di ba? Lahat po talaga nilabag nila. Bakit pa sila nag-member ng UNCLOS kung lalabagin din nila ang batas ng UNCLOS? Kitang-kita natin dito na hindi na po tayo talaga kailangan magpaliwanag kung sino ba ang tama o mali. Di ba? Dahil po mismong yung mga nasa posisyon po na yan, ng mga talaga pong masasabi natin na may alam sa nangyayari po dyan sa West Philippine Sea o dyan sa ating EEC, ay alam nila ang totoong ginagawa ng China. At mismong UNCLOS ay alam ng UNCLOS na nilalabag ng China ang batas ng UNCLOS. So I want to go forward and talk about who is provoking whom. Is assertive transparency causing the provocation? I live in Atherton, California. Whenever I tell people from the Bay Area that I live in Atherton, California, they look at me and they say, which mansion do you live in? Because all of my neighbors have mansions. I am the two-bedroom rental on the corner that absorbs the road noise. If one of my neighbors one day moves the wall on the other side of my flower bed so that I can no longer get to my flower bed and stations 4 security guards there so that I can't go there anymore. And I try to go there and I'm pushed around by the security guards. And then I say to my wife, why don't you take a YouTube video of me trying to get to our flower bed that we used to be able to get to? And then she shows how these security guards are pushing me around and beating me up. Am I the one who is provoking them? Or did they steal my flower bed? Right? So I mean, I think to accuse the Philippines. Ang ganda ng analogy niya, 'di ba? Tama po 'yun, 'di ba? Kasi nga space mo 'yun eh. 'Di ba sa'yo 'yun? Tapos bilang papasukin, iistorbohin ka. 'Di ba? At hindi mo na magagawa yung normal mong ginagawa sa sarili mong tahanan. 'Di ba? Ang ganda po ng analogy niya. At 'yun din po yung ginagawa rin po natin at sinasabi natin na siyempre, atin nga naman yung iisi natin. 'Di ba? Pinapasok tayo sa sarili nating bakuran. Ginagawa tayo ng karumal-dumal na kabalbalan dyan, hinaharas tayo sa ating sariling EEC. Diba? Dapat lang po tayong magreklamo at hindi po yun pagpoprovoke. At ang paglalahad po ng Pilipinas at totoong nangyayari dyan sa EEC sa West Philippine Sea, hindi po yung provocation. Diba? Yun na nga lang po yung ginagawa natin eh. Hindi natin ginagawa sa kanila yung ginagawa nila sa atin. Hindi natin sila winawater cannon, hindi natin sila binabangga. Umiiwas na nga lang ang Pilipinas eh. Diba yung ating mga PCG? Sobrang grabe po yung ating pagtitimpi sa kanila. Diba? Hindi tayo lumalabag sa batas ng UNCLOS. Hindi tayo talaga gumagante sa China. Kaya po masasabi po natin na hindi po tayo nagpo-provoke. Karapatan po natin ang ihayag ang ating saloobin sa ginagawa sa atin ng China dahil hindi po makatao ang kanilang ginagawa at nilalabag po nila ang maraming batas. Lalo na po ng batas ng UNCLOS na which is member din sila. Kaya nga po sinasabi dito ni Ray Powell na ang mali po talaga dito ay ang China at hindi ang Pilipinas. Or did they steal my flower bed? Right? So, I mean, I think to accuse the Philippines of provocation is an insult to the word provocation. Tama yun. Diba? Insult to the word talaga yun. Insult to the word of provocation yun. Diba? Maling-mali po ang ginagawa ng China. Wala pong provocation doon dahil paano kung ipoprovoke kung ikaw yung gumagawa ng kasamaan? Kung ikaw yung nanghaharas dyan sa teritoryo ng may teritoryo. Hindi po provocation yun. Hindi po tayo pwedeng tumahimik. No? Ang Pilipinas, ang gobyerno natin, hindi po pwedeng tumahimik sa ginagawa sa atin ng China. Hindi porke malakas po sila ay tatahimik na lang tayo. Tulad po yung may nagsasabi na, ay baka pag tapikon yan China, sugurin tayo, kawawa naman yung mga OFW natin na nagtatrabaho sa China. Hindi po dapat gano'n ang mindset eh.
Hindi porke malakas ang China at hindi porke meron tayong mga OFW sa China ay titikom na po ang bibig natin. Karapatan po natin na ihayag ang ating reklamo. Dahil tayo po ay ginagawan ng hindi maganda ng China sa ating EEC. Ganun po yung taktika kasi ng China na syempre pananakot, intimidation po. Dahil ang iniisip nila ay titiklop tong Pilipinas kasi malakas tayo. Diba? Titiklop tong Pilipinas kasi marami silang utang na loob sa atin. Ganun yung gustong mangyari ng China na which is ginagawa na rin nila yan sa ibang bansa. 'Di ba? Na which is sana ay ma-realize ng ating mga kapwa Pilipino na pumapanig po sa China na mali po talaga ang ginagawa na to ng China. Kailangan po natin tumindig, hindi man tayo sumasabay sa kanilang agresyon. Kailangan po natin tumindig at ipahayag ang ating saloobin na hindi natin gusto ang ginagawa ng China sa atin dyan sa ating EEC. Dahil po nananakit na po talaga sila, real talk. May naputulan na po ng daliri at marami na po talaga silang ginagawa magpasa hanggang ngayon. Ilang taon na po yan. No? Kaya maganda po yung sinasabi dito ni Sealight Director Ray Powell. I think to accuse the Philippines of provocation is an insult to the word provocation. So that entire line of argument, I think, is just sheer gaslighting, right? It is. Tama, gaslighting, 'di ba? Tama, sinabi niya rin pala 'yun, no? Ginagaslight tayo ng China. Isipin mo 'yun, no? Sila yung nananakit, sila lahat na, 'di ba? Ginagawa tayo ng hindi maganda diyan sa ating EEC. Tapos ginagaslight tayo. 'Yun po talaga yung word no? Gaslighting. Maling-mali po yung ginagawa ng China. At dapat hindi po tayo magpadala sa mga propaganda nila at hindi po dapat tayong magtikom ng bibig. Kailangan po tayong maghayag na ating saloobin dahil mali po ang kanilang ginagawa sa atin. Saka meron po tayong matinding ebidensya sa ginagawa nila sa atin. May mga video, timestamp, di ba, yung ginagawa po ni Commodore Tariela. Yun na nga lang po yung ating ginagawa Kumbaga, pinapahayag na lang natin sa saloobin natin sa maling ginagawa nila sa atin. Pipigilan pa nila. Maling-mali po yun. Ginagaslight po talaga tayo ng China. Kaya wag po tayong padadala sa gustong mangyaring naratibo ng China at ng mga pro-China. Gumising po kayo mga kababayan ko na umaanib po dyan sa China. Tayo po ay inaapi ng China. Hindi po tayo nagpo-provoke. Kailanman hindi nag-provoke ang Pilipinas. Ipinahahayag lang po natin ang ating saloobin sa ginagawa nilang hindi maganda sa atin dyan sa West Philippine Sea. It's just trying to get you to doubt your own reality. China is Ayun lang po, no? Sana naunawaan nyo ang ating reaction video dahil po hindi lang po talaga ang Pilipinas ang nagsasabi na ang mali po dito sa nangyayari sa atin ay ang China. Kaya gumising po kayo mga kababayan ko, sana wag po kayo magpadala sa mga matatamis sa salita at sa mga panggagaslight ng China dahil tayo po ang inaargabyado nila. At tayo po ang legal na nagmamay-ari ng ating EEC. Wala po silang karapatan na kunin o ganyan-ganyanin po tayo sa ating sariling EEC sa West Philippine Sea. Maraming salamat kung nakaabot ka hanggang dito. Huwag mo kadilimutan mag-like sa ating video. Kung nagustuhan mo ating reaction video, ano masasabi mo, mag-comment ka dyan sa baba. Huwag mo rin kadilimutan na mag-subscribe para updated ka kapag naglalabas tayo ng ganitong reaction video. Ingat kayo lahat. God bless and peace out. Bye!